ang tanging Diyos ang malamang natin ang nakakaalam kung kailan paparito ang ating Panginoong Diyos. Sinasabi rin po mga kapatid sa Matthew 24 verses 33 tungkol ito sa mga tandang ibinigay niya na naguhudyat ng oras ng kanyang pagbabalik. Na kung saan sinasabi ng Matthew 24:33 ay gayon din naman kayo kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na, no? Mga kapatid, habang nakikita natin ang mga nagaganap dito sa ating sanlibutan, no? Ang lahat po ng bagay na ito na ating nadarama ay talaga naman pong nakakagulat, no? At napapasabi tayo na napakalapit na ng pagparito ng ating Panginoong Sus. Na kumbagay, nasa mga pintuan na nga, ano? So ang tanong dito mga kapatid ay, gaano na nga po ba tayo kalapit sa muling pagdating ng ating Panginoong Sus? No? Mga kapatid, ang key text po natin sa hapon pong ito ay matatagpuan po natin sa Matthew 24 verses 42 na saan sinasabi po ay magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ay sumandali po muna tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, Panginoon ng Panginoon. Lord, sa oras pong dinadalangin ko po naway kayo pong nawa siyang magsalita po sa akin sa oras ito sa pagbabahagi ng iyo pong mabuting pabalita. Dalangin ko po, Panginoon, naway ang bawat sa amin ay kilusan ng banal na Santo Espiritu na siyang gagabay sa aming pag-aaral na iyo pong nais na ipabatid sa bawat sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, naway maging successful po ang aming worship sa oras pong ito. Ito lang pong samot galangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ay ano nga ba ang sinasabi ni Pedro na isa sa mga tanda sa mga huling araw? Sabi po ng 2 Peter 3 verses 3 verse 4 to 4, una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw ay darating ang manlilibak na nanlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa at magsasabi nasaan ang pangako ng kanyang pagdating. No? Marahil marami sa atin no, nagtatanong sa ating mga sarili, kailan nga ba ang kanyang pagdating gaya ng kanyang ipinangako sa atin. No? Kumbaga dito mga kapatid sa panahon natin, no, sinasabi sa aklat ng Matthew 24 verse 21 to 25, no, kung ating babasahin, no, sa-summarize ko na po, no, ito yung pumapatungkol sa mga bulaang propeta, no? Kung saan sa mga susunod na panahon mga kapatid ay kakalat na po ito sa sanlibutan yung mga bulaang propeta, no? Na nagpapanggap na sila yung sinugo, na sila yung Kristo, no? Kailangan po nating mga kapatid na maging mag-ingat sa kanila, no? And sabi naman po mga kapatid ng 2 Timothy 3 verse 1 to 5 ay ito'y pumapatungkol sa mga self-centered people, no? Kung saan nandito yung mga mapagpanggap na mga tao, no? Yung iba na nagpipreach, ngunit instead na maging Christ-centered, ay nagiging self-centered sila mga kapatid, no? Nakakalungkot na isipin, no? Na sa panahon natin ay nangyayari ito, na kung saan nagpipreach lang sila, no? Para makilalim pangalan nila, hindi ang pangalan natin Panginoon Jesus, no? Yun ang nakakalungkot. Isa yan sa mga sign mga kapatid ng nalapit na pagparating ng ating Panginoon Jesus. Sa pagpapatuloy, no, hindi po kailanman magkakaroon ng maraming manlilibak na tinutuya at kinukuya ang aral na nalalapit na pagparito ni Jesus na gaya ng kasalukuyang panahon. Yung saan libo-libong tao po sa ating sanlibutan, gayon din ang mga nagpapanggap na Kristiyano ang nanunuya sa aral ni Jesus ay babalik sa mga alapaap ng langit sa malapit na hinaharap. Sabi nga po ng Matthew 24 verse 48, dapat tayong mag-ingat at baka masabi natin sa ating puso kung hindi man ng ating labi, magtatagal ang aking Panginoon. Nang saan ay dapat po nating pag-aralan ang katangtanging propesiyang ito mga kapatid, no?
na siyang nagpapahayag ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Na sinasabi ay nasa pintuan na nga, no? Napakalapit na mga kapatid, no? Na talagang siyang ay darating at kanyang pagdating ay totoong napakalapit na. Sa pagpapatuloy ay ano nga po ba ang malaking pagbabago ang mangyayari sa mga huling araw bago ang ikalawang pagparito ni Heso Kristo? Basahin po natin kapatid ang sinasabi ng Daniel 12 verse 4, say that, ngunit ikaw o Daniel, ilihim mong aking salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang tatakbo ng paraot parito at ang kaalaman ay lalago. No? Ito yung pangunahing interpretasyon mga kapatid. Sa talatang ito ay nakatuon ang pagkaunawa sa mga propesiya ni Daniel na sa panahon ng kawakasan ay isang panahon na kung saan magbabago ang katapusan. No? Ang kaalaman natin ay lalago. Sumisidi tayo sa mga interes, mga sarili nating pagkaunawa about sa propesiya sa aklat ng Daniel at aklat ng Revelation na saan ang mga tanglaw ay malapit ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Nang saan ang propesiya pong ito ay maunawaan dahil sa masigasig na pag-aaral natin ng Biblia. Ito ang sinusuportahan ng salitang tatakbot ng paraot parito. No? So ano nga po ba yung meaning ng tatakbo ng paraot parito? Nung saan ito po yung nais papatid sa atin, nung saan maraming tao sa mga panahon natin no, at sa susunod na panahon na mas magiging busy sila sa kanilang mga sariling gawain dito sa mundo, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkakakitaan at kung ano-ano pang mga makamundong gawain. No? Iyon yung nakakalungkot mga kapatid, no? Nung saan ang dami sa atin, no? Mga kapatid natin, naging abala sa ganyang bagay. No? Nung saan nawawalan sila ng oras sa ating Panginoon Jesus. No? Baga, pinopokus nila yung pagpapayaman dito sa ating sanlibutan instead na magpayaman sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa ikalawang interpretasyon naman mga kapatid ng Daniel 12:4, no, ay ito yung may kaugnayan sa paglago ng kaalaman ng tao na nagreresulta sa mga makabagong imbensyon na mabilis na sa ating paglalakbay, sa ating transportation, no, nung saan kung ating pong mapapansin mga kapatid na habang umuusad ang panahon, tayong mga tao, no, yung ating IQ ay mas nag-i-increase, no? Nasaan mapapansin natin yung resulta niyan, no? May iba't ibang mga invention, may iba naman naka-invento na ng human robot, mga chips at kung ano-ano pa, no? Talagang nakita natin kung paano lumalago ang kaalaman natin bilang mga tao. Ito ay sinabi kay Daniel sa isang pangitain, no? Nang saan ang panahon ng kawasan daw po ay ang mga tao ay tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago, no? Tiyak ang katapusan ay malapit na. Nasa pintuan na nga mga kapatid, no? At sa ikatlo, no? Ano nga po ba ang tanda ng lilitaw sa araw, buwan, at mga bituin bago ang katapusan? Sabi po sa Matthew 24 verse 29, at pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan at hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at yayanig ang mga kapangyarihan sa langit. No? Nasaan ito yung katangi-tanging propesiya ng ating Panginoon Jesus na nagpapatupad sa mga tandang iyon nung saan ay sapat na magulantang tayo sa buong mundo nang saan sa tunay na malapit na ang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Ngunit, hindi na halos narinig ng mga nabanggit ng mga kasulatan ng mga pangyayaring iyon, no? Nang saan ipinapakita nito ang paano gumawa si Satanas sa mga tao na kanilang ipinagsasawalang bahala ang tandang ibinigay ni Jesus, no? Nakakatakot mga kapatid at nakakalungkot, no? Nang saan si Satan, no? Alam natin si Satan, isa sa pinakakaaway ng ating Panginoon Jesus, no? Si Satan na mapandin lang, no? Na saan talagang ginagawa niya lahat para tayo mailayo sa Diyos, no? Kumbaga, binibigyan niya tayo ng mga patibong
Like, kunyari, bibigyan niya tayo ng bagay nito na pag tayo nakuha natin ito, ay doon tayo magpo-focus. Mawawala yung atensyon at oras natin sa ating Panginoon Diyos at higit po sa lahat sa pag-aaral ng Biblia. No? Talagang ginagawa po talaga ni Satan. No? Kumbaga, kung dati, doble ka si Satan para tayo ay malayo sa Panginoon. Ngayong mas lumalapit tayo sa second coming, ay mas nagtitriple si Satan, no? Para mas marami siyang makuwang mga kaluluwa at mailayo sa ating Panginoon. Nang saan, sinasabi din dito sa pagpapatuloy natin, no? Na ang dakilang madilim na araw ng araw ay maging madilim sa katanghalian. Ito yung sinabi noong Mayo 19, 1780. Nang saan ay mababasa nito ng mga aklat ng saysayan at mga encyclopedia, ang buwan ay gabing iyon ay naging kulay dugo, no? Naisip ng tao na dumating ang mga katupusan sa mundo, no? At sa pagpapatuloy noong November 13, 1833, ang buong kalangitan ay nagliwanag sa mga bituing nalaglag, no? Libo-libong tao ang nag-ala na iyon na ang katapusan ng mundo. Hindi lubos na maunawaan ng agham ang mga nakakagulat na pangyayaring iyon, no? So, ito nakakatakot mga kapatid, nakakalungkot, no? Nang saan, sa mga kapatiran natin na hindi masyado nagtutuon, no? Sabihin pagpalagay nating kulang sa kaalaman sa pagsalita, sa pag-aaral ng Biblia, ay mabilis silang naniniwala sa sinasabi ng science, no? Kumbaga, alam naman po natin, mga kapatid, na ang science, no? Mga sinasabi sa science ay against sa Biblia, no? Kumbaga, example natin dito, yung nangyari noong December 12, 2012, nung saan sinasabi ng iba, no? Na ito daw po yung exact date ng end of the world, no? Ito binasa nila sa Mayan calendar, no? Ngunit, maraming nagkamali, no? Maraming nagkamali, no? Kasi hindi naman po sinasabi ng Biblia yung exact date ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sa pagpapatuloy po, no? Na sinasabi sa mga tanda po na ito na ibinigay ni Jesus upang ipahayag na ang lupa'y dumating sa kanyang mga huling araw, no? Ang pagdilim ng araw at buwan at ang pagkahulog ng mga bituin ng paulit-ulit ay binabanggit ito sa Biblia. Ito yung matatagpuan natin sa aklat ng Joel 2 verse 10, Lucas 12:21 verse 25, and Mark 13 verse 24 to 25, and Revelation 6:12 to 13, no? Nang saan sinasabi po doon na mula sa pagkahulog ng mga bituin noong 1830 ay nasaksihan ng mundo ang mabilis na pagkasunod-sunod at nakakamahang pagdami ng mga tanda ng pagbalik ni Jesus. No? Nang saan napakalapit ng wakas sa pintuan na nga, no? Nang saan dagdag ko pa po dito, no, na ang ipinopoint ng Matthew 24 verse 29, no, nang saan pinapaliwanag ating Panginoon Jesus na ang kadiliman ng araw at buwan ay nahuhulog kaya ng mga star, no? At ito yung end ng tribulation. Nang saan, sabi nga rin po sa Revelation 6 verse 12 to 14 ay nagko-correlates ito ng mga close, no? Ito yung sa 1,260 days prophetic period noong 1798 AD. Sa pagpapatuloy po, mga kapatid, ay ano nga po ba ang mga nakakatakot na kapahamakan ang sinasabi ni Jesus na dadami sa mga huling araw? Ating pong basahin ang Matthew 24 verse 27. Sabi po dito, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa ibang dako, no? So ito yung mga kapatid ay nangyari na ng mga nakaraang taon, no? Kasaan yung World War I and World War II, no? Saan sasabi dito na yung mga digmaan na yan, isa rin sa mga signs ng ikalawang pagparating ng ating Panginoon Jesus. Ngunit sa ngayon ay yung digmaang tinutukoy dito sa Matthew 24 verse 27, which is the World War III, ay hindi pa po siya nangyayari sa kasalukuyan, no? Sasabi rin dito yung 4 na punto nung saan dito yung mga abaw sa digmaan, mga tagutom, no? Nung saan yung mga tagutom na to ay nagbunga. Ito yung bunga ng digmaan, no? Nung saan
Dahil sa pinsalang idulot nito sa bawat bansa, ay maraming tao, trabaho ay nawala sila, no? Ay, sila ay nawala ng source ng pagkain, no? Ang kanilang mga pananim nasira dahil sa labanan, no? At ang ikatlo ay ang mga salot, no? Ito ay isang kakaibang sakit na tinatawag ng mga trangkaso, no? Na dumating sa sanlibutan natin kasunod ng unang digmaang pansalibutan, no? Ito yung nagatid ng milyon-milyong tao sa kanilang mga libingan. Ito ay higit pa sa mga bilang na namatay sa digmaan, no? Bakit kailangan kilalanin ng tao ang mga kalamidad, no? Bilang mga nagbabantang tandaan, ang katapusan ay nasa pintuan na nga, no? Mga pati itong salot na to, no? Ay dumating na rin to, no? Nangyari na rin to, no? Kung ating maalala, yung nangyari sa ating pandemic, no? Nung taong 2020, ito yung isa ring tinutukoy din to, no? Nakasaad din ito sa Biblia, na isa ito sa mga signs na paparating na ang ating Panginoong Jesus. At ang ikaapat na punto ay ang mga lindol, no? Na kung saan sinasabi ni Jesus na nagbigay siya ng mga tanda sa kanyang pagbabalik, no? Kung saan ay makakaranas tayo ng mga iba't ibang lindol sa bawat panig ng ating mundo. Sa pagpapatuloy, mga kapatid, ay ano nga po ba ang 11 ng mga kasalanan na sinasabi ni Pablo na tanda ng mga huling araw bago ang katapusan ng sanlibutan? Sabi po sa 2 Timothy 3 verse 1 to 5, ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, sawail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanuring puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, sa halip na ibigin ang Diyos na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. No, saan lumalayo ka rin naman sa mga ito, no, mga kapatid. Nakakalungkot lamang, no, na itong sinasabi ng Matthew ng Timothy ay nangyayari na sa ating kasalukuyang panahon, no? Mapapansin natin ang daming tao na ang sama ng loob, maraming ginagawang mga kasalanan, no? Kahit saan man tayo magpunta, mga kapatid, ang daming taong ganyan, no? Sila tumatalikod, hindi nila iniibig ang ating Panginoong Diyos ng higit sa lahat, no? Nakakalungkot, mga kapatid. At sinasabi pa dito, no, na ito yung mga tao, mga mapagmataas, no, kung saan ang sinasabi ng pangunahin nito yung dahilan kung bakit nga ba ang tao'y hindi nandigan upang mabautismuhan at umanib sa ating iglesia ay sa mahuling araw ito ay nagsapagkat palalo silang nagbamataas sa kanilang mga sarili, no? Itinatas nila sarili nila, wala silang pagpapakumbaba, no? Masyado silang self-centered, mga kapatid. At nakakatakot, no, na sila ay kung ating isipin, no, ay kahabag-habag nga ito, mga taong ito, na dalhin sa krus para sa ating Panginoon Diyos, no? Nasabi ng Panginoon Diyos na dapat ay maging mapagkumbaba tayo, no, palagi, no? Kagaya kung paano ipinakita ng ating Panginoon Diyos ang kanyang pagiging mapagkumbaba nang siya'y nagkatabang tao dito sa ating sanlibutan. Ang ikalawang punto ay ito yung mga taong masuwagin sa mga gulang, no? Nang saan sa mga nakalipas na panahon ng ating mga kasalanan, mayroong isang bagay na nakatulong upang maligtas ang mga bansa. Mga anak na natuturo na sila dapat gumalang, no? At sumunod sa kanilang mga magulang. Datapwat na nasa mga nakalipas na taon ay isang nakakagulat na pagbabago ang dumating, no? Saan mga kapatid, no? Sa panahon natin ngayon, ang daming mga kabataan, no, na pasaway sa magulang, hindi gumagalang sa magulang, no? Ay ito'y isang nakakalungkot na pangyayari nung saan ay dahil ito sa mga impluwensya ng social media, no? Kung saan dahil sa mga paggamit nila ng gadget ay naapektuhan yung kanilang attitude and behavior at higit sa lahat ay nawawalan sila ng time sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos na siyang sana ay maggagabay sa kanila ng tamang pag-aasal at pag-uugali.
no? Bilang mga anak ng kanilang magulang at higit sa lahat bilang anak ng ating Panginoon Diyos. Sa ikatlong punto mga kapatid ay ito yung mga sa mga taong maibigin sa kalayuan kaysa ibigin nila ang Panginoon Diyos, no? Mga taong ah, gumagawa ng mga worldly things, no? Patuloy sila nagsasaya dito na akala nila ay natural lang ito, no? Maraming nagsasabi na pag ginawa natin yung bagay na ito, kapag sinabi natin ang bagay na ito sa ating panahon ay natural lamang daw, no? Ngunit hindi, no? Taliwas ito sa sinasabi ng Biblia. Na saan minamansid kasi ng iba sa atin na pag ginawa natin to ay okay lang, no? Walang masyadong ano, hindi na siya kasalanan kumbaga, no? Ayun nakakatakot mga kapatid, no? Hindi nila iniibig ang Diyos higit sa lahat. May iba na dahil nakuha lang nila yung pinag-pray nila na kunyari, pinag-pray nila na gusto kong magkakotse. Ngunit nung pinagkaloob sa kanila yung kahilingan nila, yung panalangin nila na magkaroon ng kotse, ay nawala na sila ng oras sa Panginoon. Imbis na sa paggising sa umaga ay unahin yung devotional, panalangin, no? Ay inuuna pa, inaatupag pa yung paglilinis sa kanilang mga kotse. Pinupunas-punasan pa, pinagkakait-ingatan pa. Pero yung Biblia, na hindi man lang punasan pag nagkakaalikabok, no? At sa huling tanong, mga kapatid, ay ano nga po ba ang tanging nakapagitan sa atin at sa pagparito ng Panginoong Jesus? Atin pong basahin ang sinasabi ng Matthew 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipihahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Nang saan ang mga pangaral sa libutan ng mga ebanghelyo ng pagparito ni Jesus, siya ay babalik, no? At katulad ng katotohanan ng iyon ng pinag-aaralan, ay kasalukuyang ipinapangaral sa buong sanlibutan ng huling iglesia ng Diyos na sumunod sa kautusan. Halos lahat ng mga wika, no? At ang mga pinakadakilang tanda ng malapit na pagparito ni Jesus ay ang katunayan ng milyon-milyong mga tao sa mundo, mga kapatid, ang nanindigan upang sundin ang mga utos ng Diyos at naghahanda sa pagparito ni Jesus. Mabilis na binabalaan nila ang sanlibutan, na saan ay pinapahayag ng buong sanlibutan ang mga mabala ito, no? Na saan naganap na ang mga tanda sa panahon natin ngayon, no? Saan ay ito yung mga pagkalat ng mga preacher, no? Nakasaldo sa ating Biblia, no? Maraming mga tao na mangaral ah, ng salita nating Panginoon Diyos, no? Ito isa sa mga signs na kapag dumaganap na yung mga taong ito, ay tayo ay mas palapit na ng palapit sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Yesus, no? At gusto ko pang idagdag dito mga kapatid, no? Na isa sa mga gusto ko i-point sa aking topic ay tandaan natin mga kapatid na ang lahat ng bagay na mayroon tayo dito sa mundo ay permanente, no? Tayo man mayaman or mahirap, anuman estado natin sa buhay, ang pinakamahalaga ay mayroon tayong relasyon sa Diyos. Huwag nating hayaan na dahil sa mga problema, mga persecution na ating natatanggap, nararanasan ay manghina tayo sa pananampalataya. Bagkus gamitin natin itong motivation, no? Para mas mapalalim ang relasyon natin sa Panginoon Diyos. At higit sa lahat ay mas dumepende tayo sa Panginoon Diyos, no? At mga kapatid, gusto ko rin pong idagdag na hindi ang mabubuting gawa ang makapagligtas sa atin. Hindi ang pagsunod sa 10 kautusan ang siyang makapagligtas sa atin. Sapagkat ang 10 kautusan ay ginawa lamang para tayo ay magkaroon ng gabay kung ano nga po ba ang dapat nating gawin sa langit na bayan. At tandaan po natin mga kapatid na sa pananampalataya tayo ay maliligtas. Yun lamang po mga kapatid ang aking mensahe po sa gabi pong ito.